Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man naroon. And last time, nag-end tayo sa 94th event. Ngayon naman po ay magsisimula tayo from 95th hanggang 106th event. So this will cover 12 events of the journey of our Lord Jesus Christ while He's here on earth. So we continue with our work on the section of Jesus' ministry that spans from the third Passover to the beginning of the last Passover week. So during this period, Jesus will spend too much in and around Jerusalem, teaching and dealing with the Jewish religious leaders. Puro encounter about the religious leaders itong pangyayari na ito. So in the end, they will reject and threaten him, and he will once again retreat to the northern territory before he makes his final entry to Jerusalem. So to suffer and die and then be resurrected. So nandun na tayo sa malapit na sa tinatawag na Passion Week. Number 95, Jesus at the Feast of Dedication. Tatagpuan po sa John 10 o chapter 10 verse 22 to 42. So the Feast of Dedication or lights, or ang tawag dito sa Feast of Dedication, mababasa natin yan sa John 10, ay Hanukkah. Hindi po natin siya isinama as yung 7 feast last week. Natalakay po natin yung 7 feast or 7 feast that points out to Jesus Christ. And this time, isa na naman ito sa mga festival ng Jewish pero hindi kasama sa Mosaic Law. And let me read this. So, ito ay a feast lasting 8 days. And they commemorate the time when the temple was rededicated. So, after being desecrated by a foreign king, ang pangalan niya ay Antiochus IV or Antiochus Epiphanes. He is the Antichrist of the Old Testament. Na yung tinutukoy dun sa aklat ng Daniel ay it points out to Antiochus Epiphanes, which is Antiochus IV. And may mga historical out from the Bible, historically, totoo pong nangyari na si Antiochus Epiphanes ay dinesecrate niya talaga itong Temple of Jerusalem. And sabi nga dito, they forbade Jewish worship and tried to bring Greek influence into Jewish life. So he brought unclean things and animal into the temple. Ganun po ang ginawa niya, parang sinalbahin niya, binastos niya yung worship sa loob ng temple. So the Jews revolted in 200 BC. Ang tawag dito ay Maccabean Revolt. At yung Maccabi na ito, they are a family, mga Maccabean brothers sila, or clan, na sila po ang nag-initiate na magrevolusyon against dito kay King Antiochus or Antiochus Epiphanes, and nagtagumpay nga sila. So they reigned their freedom and set about to reinstate public worship and rededicate the temple. So it was during this time of religious renewal that party of Pharisees, or yung tinatawag na separated one, rose up to champion the purity of Jewish life and scripture in rejecting foreign influence or Greek influence. Tanggalin lang natin tong taskbar natin. I-hide natin para makita lahat. Yan. So still, that time, so alam na natin yung tinatawag na Festival of Lights, no? Hanggang ngayon, yung mga Hudyo po, they are celebrating Hanukkah. And nagaganap po yun every December. They don't have Christmas party or anything, but they also celebrate every December. Meron silang pinapaikot na parang trumpo. Nagbibigayan din sila ng mga gifts. So, parang Christmas din, but they call it as Hanukkah o Hanukkah or Festival of Light. So, try nyong i-research about that. So, the Pharisees were heroes among the people at first. When the temple was rededicated,
the lamp or oil lamp in the temple was relit, but there was only enough oil for one night. So according to Jewish writing, so it is not the scripture, ano po ito, nakasulat po ito sa Talmud. It is one of Jewish writing. So the lamp burned for 8 days with only 1 day worth of oil. So ang tawag doon sa lampstand is menorah. Yung menorah na yon, yung lampstand na may 7 na candlestick yan. And yung nung sinindihan nila yon, yung oil na inilagay nila is for 1 day lang, but it lasted in 8 days. Okay, kaya talagang sobrang saya nila na nung dinedicate nila yung temple, yun na lang yung extraordinary and supernatural na nangyari sa kanila since the time of Malakay or Prophet Malakay, na wala talagang pangungusap ang Panginoon sa kanila. Sobrang uhaw nila sa law. That's why nagkaroon nga ng tinatawag na Sanhedrin and Pharisees and then Sadducees. Wala naman noon sa sa Old Testament, 'di ba? Wala tayong mababasa. Priest, Levites, 'yun ang mababasa natin, pero yung mga Pharisee, wala eh. That's why yun yung panahon na uhaw sila sa salita ng Diyos. Maybe they are also theologizing the Old Testament that time. At meron silang 70 elders para iayos yung law kapag mayroong problema sa kanilang government, and scribe na naglilipat ng mga scripture, so sinusulat nila yon para ma-produce. So yun yung mga panahon noon na tinatawag na silent years, whereas 400 years na hindi nangusap ang Panginoon, or intertestamental period. Since nung panahon ni Malakay, siya na yung huling prophet, and then may tinatawag sa Book of Amos na spiritual drought, talagang taggutom sa salita ng Diyos, until ayun na nga nangusap ang Panginoon kay Zachariah, yung father po ni John the Baptist, and kay Mary, yung mother po ni Jesus sa flesh. So let's continue. Ang tawag doon is Feast of Lights. Parang sa Christmas, di ba, may mga Christmas light. Sa kanila naman, ang light nila yung menorah or yung 7 candlestick na tinatawag. So the modern celebration uses a menorah type of candlestick that has 7 lights. The middle or top light is called shamash or sentry. It is lit first to provide a useful light in order to see. So the other 6 lights are not to be lit for utilitarian purposes. So their purpose is for a witness and remembrance of the festival. The same way, Christians don't eat unleavened bread as food. So we use it as an emblem of Christ's body when we take communion. The Jews light one of the 6 lights each night during the festival. So it is during the occasion that Jesus declares his oneness with God, and the Jews try to kill him from the 3rd time. So he appeals to them to believe based on his works alone, but wala. But they refuse and try to seize him. So he escaped from Perea near Jordan River, where he had worked with John, and those who were there believed in him. So doon siya, lumipat ulit siya doon sa crossing Jordan River. Kaya gusto ulit siyang ipapatay nung panahon na ito. Kaya umiwas po siya. Number 96 or 96th event, journey to Bethany to minister to Lazarus. So, tulad nga kanina, gusto siyang patayin sa lugar na yon, tumakas siya. And then at this time, during his preaching, Jesus received the word that his friend Lazarus is deathly ill and that he is needed. Kung meron po kayong mga Bible, you can get your Bible and let's look. Kung sa cellphone ng Bible nyo, mahirapan kayong buksan kung naka-tune in kayo sa ating live stream. So, dito po sa John chapter 11, yan, ito yung panahon nung pumunta si Mary kay Jesus Christ. Pinuntahan siya at sinabihan nga na may sakit si Lazarus, yung kanyang kapatid. And let me read some for us to know. Ito ang sabi nung isang kapatid niya, Panginoon, ang minamahal ninyong kaibigan ay may sakit.
parang sinabi talaga, alam na alam ni Martha na mahal talaga ni Jesus si Mary. So, nang marinig ito ni Jesus ay sinabi niya, hindi niya ikamamatay ang sakit na ito. Nangyari yon upang maparangalan ng Diyos. Sa magitan nito yung maparangalan din ng anak ng tao. So, mahal ni Jesus ang magkakapatid ng Martha, Maria at Lazaro. Mark this word, grabe. Mahal ni Jesus and talagang very declaring na ang Panginoong Jesus talaga ay nagmamahal. 'Di ba? Kung maisulat ba ang ating autobiography, kaya ba natin sa sarili natin na sabihin halimbawa ang pangalan ko ay Pastor Eric o si Eric na lang. Si Eric ang lingkod na mahal ni Jesus. Kaya mo ba na sabihin 'yon? So dapat lang kaya natin, dapat lang sa ating sarili ay i-claim natin na mahal tayo ng Panginoon because namatay siya para sa atin. Mas maganda nga mag-focus tayo sa pagmamahal ni Jesus sa atin dahil hindi nagbabago yun. Kasi yung pagmamahal natin kay Jesus, kasi pwedeng magbago yun. Baka mahal mo ngayon, bukas hindi. Dahil ang tao pabago-bago. But God is immutable. Jesus Christ is immutable. Never changing in this ever-changing world. Kaya, nagpalipas siya ng 2 araw mula nang mabalita ang may sakit si Lazaro. Pagkatapos nito, sinabi sa kanyang alagad, magbalik tayo sa Judea. Instead na pupunta sila kila Lazaro, nag-alok pa siyang pumunta sa Judea. And, ayun nga, sabi dito, sumagot ang mga alagad, Rabay, hindi po ba kamakailan lang pinagtangkaan kayong batuhin ng mga tao ron? Bakit pupunta na naman tayo doon? Sinabi ni Jesus, di ba't may 12 oras tayo maghapon? Hindi matitisod ang lumalakad kung umaga sapagkat makikita niyang nagbibigay liwanag sa daigdig nito. Subalit natitisod ang lumalakad kung gabi sapagkat wala na siyang liwanag. Ito, minsan ginagamit itong word na ito sa mga taong natitisod. Kaya pag natitisod ka pa rin daw hanggang ngayon, nasa dilim ka pa rin daw. Kaya wag mong katisuran ng iyong kapwa. So, idinugtong pa ni Jesus na tutulog ang kaibigan nating si Lazaro. Pupunta ako upang gisingin siya. Panginoon, kung natutulog lang po siya, gagaling siya, sagot ng alagad. Ang ibig sabihin ni Jesus, patay na si Lazaro. Ngunit, ang akala ng mga alagad ay talagang natutulog lamang ito. Dahil dito'y tuwiring sinabi na ni Jesus. Anong sabi niya? Patay na si Lazaro. Nung una para bagang nagpaligoy-ligoy pa siya. Pero nung sinabi niya siyang patay na si Lazaro, at mga kapatid, dito natin masasaksihan na bagamat si Jesus ay tao, alam niya lahat ng nangyayari sa kanyang paligid. Wala naman nag-inform sa kanya, ang alam lang ay may sakit. But ramdam ng Panginoon, alam niya yung connection sa mga taong mahal niya kung may nangyayari sa kanila. Nung tao pa lang siya, how much more is now seated at the right hand of God. So ang sabi dito, ngunit dahil sa inyo'y nagagalak na wala ako roon. Nang sa gayon ay sumampalataya kayo sa akin, tayo na, puntahan natin siya. Sa panahon ito, medyo dahil sa mga nangyayaring ganon na gustong patayin si Jesus Christ, maaring may mga pag-aalinlangan din yung mga apostol. Ano na ba nangyayari ngayon? Paano ba yan? Willing ba tayong mamatay para kay Kristo? So na-encourage sila At sabi ni Tomas, ito pa nga nung sinabi niyang tara, puntahan natin siya. Kahit may papatay sa kanya doon, sabi ni Tomas na tinatawag na kambal ng kanyang mga kasama, sumama tayo sa kanya nang mamatay tayong kasama niya. So, ito na nga, during his preaching, Jesus received the word that his friend Lazarus is deathly ill and he is needed. Then Jesus purposely remained where he is for several days before returning to Bethany to care for Lazarus. So, the apostles are afraid and confused. And Jesus referred to Lazarus as asleep. So, they question why they should go to Bethany in the first place. So, Jesus has told them in plain words that he's dead. Straight to the point. At this point, the apostles don't understand why Jesus still wants to go. They're also afraid to go near Jerusalem or Bethany where Lazarus lived was only 2 to 3 miles from Jerusalem. Around 9 kilometers po siguro yun. So Jesus has narrowly escaped death so they don't want to go back. Then Thomas breaks the deadlock. Kumbaga deadlock, patay kung patay, by declaring that he's ready to die following the Lord. So they are encouraged and agree to follow Jesus back to Bethany. So kung tayo yon at
talagang alam mo na maraming may hindi gusto sa iyo doon, lalo na sa panahon in context today. Noon kung papatayin ka, babatuin ka lang. Ngayon, sasaksakin or something, babarilin. Sabi na lang natin babarilin, 'di ba? Eh, kaya mo ba na humarap kung sabi ng Panginoon, tara punta tayo doon? Are you willing to follow Jesus? Not just to follow, but to be ready to die with Him? Diba? So, number 67, another threat from Herod. So, while this going on, Jesus received other news that would normally prevent him from going into crowd or public places where he was known. So, the Pharisee approached him with the message that Herod is out to kill him. At mababasa po natin yan sa Luke chapter 13. So, babalik tayo no, ng book. Luke 13, 31 to 35. At ito matindi. Ang nag-hint pa sa kanya na siya ay posibleng ipapatay, ay yung Pariseo din na gustong pumatay sa kanya. Kaya hindi lahat din ng mga Pariseo ay laban sa kanya. Meron talagang hindi laban or kakampi. Isa na nga ron si Nicodemo na tinatawag. And the Pharisee approached him with the message that Herod is out to kill him. So Jesus responds that although cunning, Herod cannot hurt him before his time and ministry are over. So it is at this point that Jesus laments over Jerusalem. Ito yung parang nakikita niya yung Jerusalem na kawawang-kawawa talaga sila. Tanaw niya na para bagang mga tupang ligaw na walang pastol. At siya ay habag na habag sa kanila. And it is at this point that Jesus laments over Jerusalem, knowing that the people were going to reject him. There would be no more miracles and teaching, but Jesus knew and declared at this point the final outcome of the Jewish reaction concerning him, rejection and death and God's creation, concerning them. So rejection and judgment. At ayun na nga, ito yung sinasabi niya na hindi daw siya ulit makikita until someone or they say, "Blessed is he that comes in the name of the Lord." And until now, yung mga Hudyo, they are wailing and waiting for the Messiah. Hanggang ngayon, yung mga Hudyo, dun sa Wailing Wall or sa Wall of Jerusalem doon, Wall Temple, isang bahagi na lang ng templo nung panahon na itinayo ni David. Doon sila umiiyak, marami nakaipit na prayer request, and they are waiting and sinasabi nila, "Blessed is he who come in the name of the Lord." So let's continue. The cure of the man with dropsy. Luke 14:1-6. So between the time of the news about Lazarus and his eventual arrival at Bethany, Jesus spent several days continuing to minister and heal. One of his healing is the man with dropsy who came to him. So, or was put there to test him by the Pharisee. It's either itong taong ito na bigla na lang nagko-collapse ay marahil dinlagay ng Pariseo doon kasi it is Sabbath time para i-challenge siya kung magpapagaling ba siya o hindi sa Sabbath para makahanap sila ng butas sa kanya. So apparently he was having a meal with Pharisees and other with when this person suffering from dropsy, or not a disease but a symptom of heart or kidney or liver disease. So usually a swelling of the body due to water retention. So the Pharisees were waiting to see if Jesus would heal this man on Sabbath. When they knew he could heal him. So they just wanted to see if he do it in such way as to accuse him of something. Yun nga. Alam naman na kaya nila na pagalingin ni Jesus itong taong to At hindi niya matitiis na pagalingin pagkakita niyang ganun. So pinagaling niya, to make the long story short. So then, kinwestiyon siya, ba't nagpapagaling ka ng araw ng Sabat? Yun na naman, paulit-ulit na ganun. So, Jesus asked them if they would save one of their animals on the Sabat. Kayo, kung napahamak ang inyong mga tupa, walagang hayop ng araw ng Sabat, di ba ninyo sila nililigtas? Kaya wala na naman silang, natahimik sila. So, if so, why condemn him for saving a human being? Yun ngang hayop, inililigtas nyo, ito tao pa kaya? So after this, he went ahead and cured this person and they had no reply. Wala silang masabi pabalik.
Luke chapter 14 verse 1 to 6. And number 99 event, Parable of the Great Supper. Punta tayo sa Luke 14. So after the healing, Jesus gives them a parable concerning the guests that were at a meal and teaches them several lessons with it. Tingnan niyo yung setting, nandun sila sa banquet. He's eating with the Pharisee. And then, ginagamit niyang visual aids kung ano yung setting na meron sa kanyang paligid or nangyayari sa kanya. So, that's how Jesus connects his story. Wala man siyang projector, wala man siyang LED or LCD TV, smart TV to show the story or his parable. He's using a real life, real time illustration. And isa nga doon sa illustration niya ay yung banquet, Parable of the Great Banquet. So napansin ni Jesus na pinili niya, babasahin ko lang, ang mga panauhin upang kaya't sinabi niya ang talinhagang ito. Ito na yun na nagturo siya. Kasi yung mga tao, ang pinipili agad nila yung matataas na posisyon. Kaya sinabi niya ito. Kapag inanyayahan ka sa isang kasalan, huwag kang upo agad sa upuang pandangal. Baka may inanyayahang mas kilala kaysa sa inyo. Baka lapitan ka ng nag-anyaya sa inyong dalawa at sabihin sa iyo, maaari bang ibigay mo ang upuang iyan sa taong ito? Sa gayon, napapahiya ka doon. At doon ka upo sa pinakamababang upuan. Mabuti pang kapag inanyayahan ka, doon ka muna maupo sa pinakamababang upuan. At kung lumapit sa iyo ang naganyaya at kanyang sinabi, kaibigan, dito ka sa kabisera, mapaparangalang ka at sa harap ng lahat ng mga panauhin. Sapagkat ang nagmamata sa ibababa at ang nagpapakumbaba ay tataas. So after healing, ito yung lessons na binanggit niya. Don't take the best seat until invited, so you won't be embarrassed. The principle of the kingdom is that those who raise themselves up will be humbled, and those who humble themselves will be honored. Amen? Clear naman siguro sa atin yan. Huwag tayong palaging pagpupunta sa islang lugar, gusto natin a special treatment agad. No, we are God's servant. We are not heroes. Jesus is our hero. We are all into damnation. Mga panggatong lang tayo sa impyerno. Pero niligtas lang tayo by the grace of God. That's why kung sakaling mabigyan man tayo ng honor dito sa lupa, it's all by the grace of God. Kaya wag nating hilingin na magbidabidahan tayo, mga kapatid. Sa kahit anong event yan. Mas magandang doon ka na lang sa sulok-sulok. And then pag may bumulong doon sa may-ari man ng event, oh, si pastor yun, papasukin mo. And then, tsaka ka mabibigyan ng honor. Hindi yung pagpasok mo doon, kala mo kung sino ka. Di ba? So, tayo ay tinuturuan ng Panginoong Jesus kung anong dapat nating attitude pagdating sa mga handaan dito sa mundo. So, next, meron siyang itinuro din about kung naghahanda ka ng isang salo-salo, ito sa verse 12, chapter 14, verse 12. Napakaganda nito. Kung naghahanda daw tayo ng salo-salo, wag ang ating kaibigan o mga kapatid, kamag-anak lang ang inaanyayahan natin. Ang sabi niya, dahil inaanyayahan din daw nila tayo, sa gayon, nasusuklian yung ating ginagawa. Subalit kapag ikay naghahanda or inanyayahan ng mga may hirap, mga lumpo, mga pilay at bulag, kapag ganito ang ginawa mo, pagpapalain ka dahil di naman nila kayang masuklian ng ginawa mo. Ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng gantimpala sa muling pagkabuhay sa mga matuwid. That's why, don't do good to get a reward or a favor return. Amen? Totoo po? Tama. Kaya nagkaroon kami ng program sa church. Birthday mo, feeding mo. Kaya nga sabi dito, kung magkakaroon ka ng isang salo-salo, di ba birthday, ganun, salo-salo. Instead na invite mo, mga pamilya mo lang, magpa-feeding ka na lang. Magluto ka ng isang kalderong arroz caldo o sopas or pansit, isang 2 kilo, styro, and umikot, maghanap ng mga mahihirap na tao, mga bulag, mga pingkaw, mga pulubi, pamigay. And that time, nasusunod natin yung kalooban ng Lord. Yung mismong puso ng Diyos, natatouch natin yung kanyang kautusan and even His heart. Kasi yun ang heart ng Lord, yun ang passion ng Lord, compassion. Diba?
hindi yung fashion of this world. So, sabi dito, your reward for good is always from God, no matter what the world does or does not do. Kaya wag tayo palaging nasa tulungan mo kasi may ibabalik siya. Tulungan mo kasi may makukuha ka sa kanya. Hindi po ganun. Hayaan natin tumulong tayo sa mga taong hindi nila kayang ibalik sa atin yung itinutulong natin. At kung sakaling tumulong tayo, wag na lang natin ipagsabi mga kapatid. Hanggat maaari, pigilan natin ang sarili natin. If you want to do good, leave your camera behind. Wag nyo nang ipagpangalandakan. Wag na natin i-exploit. Alam ng Lord kasi pag halimbawa nagpamigay ka and then binati ka na sa live or sa social media, pag pinuri ka na doon, wala na. Nakuha mo na yung papuri mo. Instead na papupurihan tayo pagdating ng Panginoon or bigyan niya tayo ng reward, natanggap na natin yung reward natin dito sa lupa. So, kung hindi natin matiis na ganun, or halimbawa vlogger ka at ginagawa mo yung ganun, sige gawin mo, pero gumawa ka rin ng tago. Wag puro ganun. No? To make it balance, no? Hindi naman ako against. Kasi marami ding mga bagay na ganun na i-inspire sila and na-challenge sila. So nakaka-inspire nga naman. Pero to make it balance, wag laging ganun. Kasi ubos ang reward mo sa langit. Instead, mamaanin natin yung mabubuti nating ginawa, hindi lang sa lupa, kundi sa makaipon tayo ng tinatawag na kayamanan sa langit sa magitan ng mabubuting gawa, nakukuha natin yung reward. So next, those who refuse God's invitation to be with Him will be left out and others will take place at the heavenly banquet. So ito yung malaking handaan. Ito nga yung pinagpala, sabi niya. Tignan nyo, di ba? Puro patungkol sa handaan. Dahil kumakain siya sa handaan, in-invite si Jesus ng Pariseo marahil isa-isang handaan. Puro handaan din yung kanyang itinuro, no? Galing. So relate talaga yung mga tao habang nakikinig sila kay Jesus Christ. Nandun sila sa loob ng setting. At ito na nga yung talinhaga ng malaking handaan. So to make the long story short, alam nyo na ito, nag-invite siya at sabi niya, halina kayo, handa na ang lahat. Ngunit nagdahilan silang lahat, di ba? So ito daw yung mga dahilan ng mga inanyayahan. Unang dahilan, nakabili ako ng bukid at kailangan ko itong puntahan. Bukid. Ikalawang dahilan, so bagong kasal po ako, di daw siya makakadalo. Di ba? Ito pala, bukid, tapos bagong kasal, ayun nga. And then, 5 pares na baka. So, bukid, 5 pares na baka, and then, bagong kasal. Yan. So, ito yung narinig ko sa aming mentor sa International College of Mission and Theological Seminary, which is ICOMATS, ang aking alma mater. Aming bishop doon, na founder ng Bible School, where I graduated my bachelor, master, and doctorate degree. Hindi ko makalimutan yung sinaman niya to sa preaching. There are great 3 excuses. Number 1 excuse, sabi niya dito, nakabili daw siya ng bukid. That is materialistic excuse. Kalawang excuse, nakabili daw siya ng 5 pares na baka. That is animalistic excuse. And sabi niya dito, ako'y bagong kasal. That is called humanistic excuse. O, diba? Parang sermon outline na. Pero part lang yon, sub points ng sermon niya. And totoo nga naman, no, ito ang madalas nating binibigay na excuse kung bakit hindi tayo nakakadalo minsan. Kahit sa fellowship or mga mahalagang event sana na para sa kaharian or sa Panginoon. Ang ating mga idinadahilan, dumating si ganito, kailangan namin Ito lang kasi yung panahon na kami. Kasal kasi, kaya hindi kayo makadalo. So, humanistic. Bibisita, ganyan. So, nag-excuse tayo, which is biblically, kapag na-rebuke ka na hindi dapat ganon, you have to accept it. Kung may excuse ka, excuse lang yan. Hindi yan accepted kay Lord. Sinasabi mo lang, pero excuse yun. Mga hayop na hindi maiwanan, di ba? Excuse lang yung mga yan. Kahit yung mga bagay na
ay may darating kasi mag-open kami ng business ganito. Mga materialistic, excuse lahat yan. Hindi yan justifiable or katanggap-tanggap na mga excuses sa Panginoon. There's no such excuse pagdating kay Lord. Wala talaga tayong may dadailan. Kasi siya mismo, binigay niya ang lahat eh. Binigay niya ang lahat. Instead na maging materialistic si Jesus na ipanganak sa palasyo, pinili niya ang sabsaban. Bakit hindi natin maibigay yung mga bagay na kahit tayo mahirapan, kahit hindi na tayo yumaman, basta makapaglingkod tayo sa Panginoon, di ba? At kung tinatawag ka versus sa pagtatrabaho mo o business, hindi lahat ganun, no? Pero may mga tao kasing ganun eh, na tinatawag na malakas talaga yung tawag na sumama sa mission or bitawan ng trabaho niya and then mag full time. Just take courage. Alam ng Diyos ang nangyayari sa atin and huwag kang gumawa ng excuse. Kung sakaling bumitaw ka at ganun ang ginawa mo and that's your fate, okay lang. Kung hindi mo kayang bumitaw and na-handle mo, okay lang din. Pero maging sensitive tayo sa boses ng Panginoon. So, ayun na. Kasi ang panawagan ng Diyos talagang makapangyarihan yan. So, this parable was meant for these Pharisees who refused God's invitation to the heavenly banquet through Christ. So, thinking they would get there without Him. Pero hindi. Jesus Christ is the way to the Father. Once again, Jesus warns them that one way or another, God will be glorified. If Jesus didn't do it, He would receive glory by honoring the Gentiles. Yun nga, ayaw ng mga Hudyo sa mga hintil mapupunta. Number 100 event. So, the cost of discipleship. Eto, grabe. Ang sarap gumawa ng preaching or sermon pagdating dito sa verse na ito, Luke chapter 14, verse 25 to 35. Yung pagiging alagad, ito sa discipleship, ito ang foundation verse talaga, itong buong passage nito. So, sumama kay Jesus ang napakaraming tao at humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, ito na yung mga teaching niya. Hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at anak, kapatid, maging sarili niyang buhay nang higit sa akin. Ang hindi magpasan ng sarili niyang krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. That's how. Lahat as in, pamilya, hindi naman ibig sabihin na literal na yung pamilya, iiwan mo na hindi mo nakakausapin or kailangan i-isolate mo ang iyong sarili with them. Hindi naman ganun eh. Ibig sabihin, pag alam mo na panahon na para kay Lord, si Lord talaga yung number one. Kapag tumanggap ka ng mga bahagi ng kayamanan dito sa mundo, ang iniisip mo agad para sa kaharian. Second lang sila parents. Una talaga dapat kaharian ng Diyos. Every time. That's how we honor God in our material things. Talaga, kapag tumanggap ka, number one, si Lord. Isipin mo si Lord. No, material things. Kahit yung time natin, una si Lord. Kaya nga, ang ganda nga ng yung Sabbath natin kasi first day of the week, yung first day natin kay Lord. Diba? Yun yung Sabbath ng mga Kristiyano ngayon. At kung ang 7th day mo naman ng Sabbath mo, wala nang problema doon. Manatili kang ganyan. Basta kami, mananatili din kami na sumasamba sa Panginoon araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes, Sabado man o Linggo. So, after leaving the banquet, Jesus continued to teach the crowd that followed Him. And He teach them more deeply on the meaning of discipleship at yun nga yun. So, He shows them that it is more than just following Him around to witness miracles and listening to His teaching. Higit pa ron eh. Hindi basta makinig. So, discipleship requires several things. An absolute devotion to the Lord beyond that of family. Even one's own life. Kahit sarili mo nga, hindi mo dapat unahin. Kapag tumanggap ka at iniisip mo, ito para sa akin, hindi. Ang una talagang partition ng everything, time, talent, treasure, yung kay Lord. Yung kay Lord. Hindi pwedeng yung kay Mari, kay kumpare sa mga inaanak. Pag Pasko, tumanggap ka 13-month pay, isipin mo agad yung kay Lord. Any percentage man yan, it is not limited. Ang giving natin, it is not limited. It takes 100% no, to give. Kaya nga, buo nga, sabi niya, kung hindi mo kayang iwan ng sarili mo. So, it's more than 10%. Mag 10% ka man, mag 20%, no?
Basta ang pinakauna ay yung kay Lord. That's how to show that we are already disciple of everything. Time, talent, and treasure. So, absolute devotion, no? And sabi, anything or that becomes an obstacle to following the Lord needs to, following the Lord, we need to overcome it. Amen? It doesn't necessarily have to be a sin. If it becomes between you and Jesus, it needs to go. Diba? Kapag yung dealing na yon ay may kinalaman sa dealing nyo ni Lord Jesus, halimbawa, sabi ng magulang mo, huwag ka nang pupunta dyan sa kapilya niya, huwag ka nang maglingkod dyan sa ano na yan. Sinong papakinggan mo? Si Lord o yung magulang mo? So, marahil, rebelde ang tingin ng mga magulang mo sa'yo, pero sa sarili mo, alam mong sa Panginoon ka lang talaga umaasa. Marahil, maaari ka pa rin naman maglingkod sa Panginoon na sinusunod mo ang magulang mo, pero balansihin mo mabuti kung kaninong boses dapat ang mas nakakahigit. Kasi hindi ka naman bibigyan ni Lord ng ng pagsubok na hindi mo mahihigitan o higit sa kakayanan natin. Same na hindi i-allow ni Lord na bibigyan ka ng pagsubok sa pamilya mo man yan, sa mga kapatid mo man yan, or sa mga nag-alaga sa iyo, or sa trabaho mo. 'Di ba? Hindi mo mararanasan yan nang hindi binigyan ng kapahintulutan ng Diyos. Yung mga ibon nga hindi makalapag kung hindi sa kalooban ng Ama, how much more yung pagdating ng mga ganyang uri ng testing sa atin, di ba? So, a willingness to suffer for the Lord is faith is a necessary component to being a disciple. Kaya nga sabi niya dito, meron dito yung about readiness. Itong point or bullet number 3, an understanding that discipleship will require these things and a readiness to go ahead anyways. And readiness. Ito yung kwento ni Jesus Christ. Kung isa sa inyo nagbabalak na magtayo ng tore, di ba uupo ka muna at magpaplano at kukwentahin ko kung magkano magagastos upang matiyak kung may sapat siyang pera para mapatapos ang kanyang ipapatayo. O baka matapos mailagay ang pagtatayo. Tapos pundasyon, no? Hindi naman mayari ang tore. Anong sabi dito? Siya'y kukutsain lamang na makakita sa kanya at sasabihin sa kanila, taong ito, nagsimulang magtayo ngunit di naman matapos. Excuse me. O sinong hari naman makikipagdibuhan sa kanyang kapwa-hari na hindi mo na mauupo? And then pag-aarang mabuti kung kaya niya, gamit yung 10,000 niyang kawal na sumago pa sa kalaban na may 20,000 kawal. At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban, magsusugo na siya ng kinatawan at makikipagkasundo. Magiging vassal na lang sila. So gayon din, at least walang mamamatay. Bibigay na lang sila ng mga vassal tax. So hindi maaaring maging alagad ko ang sino man kung hindi niya tatalikuran ang kanyang buhay. So it takes your whole life to become a disciple. That is the cost of discipleship. In Luke chapter 14 verse 25 to 35. So, a desire to live in a such way ay tinulad niya sa isang salt as to make difference in this world and not to be conformed to this world. Yun nga, pag nakahalo ka sa mundo, wala kang lasang Kristiyano, wala kang ingredients na pampasarap. No? Kumbaga, depende kung saan ka nasasarapan ng panlasa. Kung spice man yan, wala kang anghang. Para kang laing na walang anghang. Or ginataang langka na walang gata. Or pakbet na walang bagoong. Di ba? So, ganun. Walang dating sa tingin ng hindi umaangat bilang Kristiyano. Nakahalo ka lang. At ang pagiging alagad, angat yan. They stand out, mga kapatid. Kaya ang matindi nga dito kapag ganun daw tayo, yung asin na walang alat, kahit tambakan pa rin daw tayo ng dumi. Kaya parang ang gawa daw natin ay parang mga I'm sorry to say the word, poop. Ganun daw. Diba? Kaya walang mga manure sa atin, kundi mature. Amen? So, amen naman dyan sa mga nakikinig sa ating live stream. Sa mga bago nakikinig, paki-comment kung saan po tayo naroon, and please share our live stream at matuto tayo sa lahat sa
buhay ng ating Panginoon at sa mga aral po niya. Number 101, Parable of the Lost People and Things. Ito nakasama mga lost people and things. Basta lost. And number 1 na dito yung lost son. Diba? Pero lost sheep muna. Luke chapter 15 verse 1 to 32. Yan. Lost sheep ang dito pinaka-introduction. Once the banquet is over, Jesus moves about general populace and is crowded by publicans and sinners who wanted to hear him teach and preach. The Pharisees and scribes grumbled about his accusing Jesus of associating and eating with undesirables. Bakit mga nakikihalo yan sa makasalanan, sabi ng mga Pariseo. So ito naman response niya to their criticism and was to tell the crowd several parables. Yun ang dahilan kung bakit siya. Ito yung context kung bakit niya i-share tong parable Dahil nagtataka sila, bakit ang taong to? Yung mga makasalanan, ang mga sinasamahan niya. So, ayun nga, kung sinong naliligaw, kung sinong nawawala, doon dapat ikaw ay pupunta. And ginamit na naman niya yung day-to-day basis life na mas mauunawaan nila, yung culture nila, no? And yun nga isa sa mga livelihood nila, yung pag-aalaga ng tupa. So, inumpisahan niya yun sa parable ng lost sheep na doon niya sinabi na kung meron siyam na o mga ay 100 tupa at 99 ay hindi naman nawawala, kundi nariyan lang naman, kung may isang nawawala, yun ang pupuntahan niya. At sabi nga dito, iiwan niya ang 99 verse 4 sa pastulan at hahanapin ang nawawala hanggat ito'y matagpuan. At kapag nakita niya ang tupa, masaya niya itong papasanin. At ang pagpasan ay ganito. Yan. Sa balikat, he will carry in his shoulder. Shoulder, hindi breast. Kasi may nakita ko nasa breast Kalong-kalong na ganun. So, hindi ganun yung context ng pagkalong sa tupa na tinutukoy dito. Kundi dyan, ito yung tamang expression yun, nakikita nyo. Diyan talaga kalong-kalong. And naalala ko yung uncle ko which is nasa Canada na siya. Nung ako po ay elementary, paulit-ulit tumutugtog yung awitin na yon na hindi ko naman siya naiintindihan, hindi ko siya kabisado. Pero dahil ito'y naitatak na yung lyrics niya sa isip ko, tsaka ko lang siya naintindihan at nire-recall yung he can carry the weight of the world upon his shoulder. I know my brother that he can carry you. He can carry the weight of the world upon his shoulder. I know my sister that he can carry you. Diba ang ganda nun? That no mountains too tall that he cannot yun. Climb it ba yun? Kaya napakaganda nung awit na yun Sino ditong nakakaalam nung ganong awit? Pakitype nga yung lyrics dito ngayon, gabing ito, para makita nila yung buong lyrics. Napakaganda. And imagine na sa sobrang bigat ng iyong nararamdaman, feeling mo ikaw ay naliligaw, whether nasa loob ka man ng church pero yung puso mo ay ligaw, or nagiging routine na yung iyong ginagawa, nagiging burden na yung isang ministry, pagod ka na, kapatid, you have to rest in the shoulder of God, which is talagang very smooth, very peaceful. Parang isang babing makulit kapag gising, pero kapag tulog ay sobrang peaceful. Na yakap-yakap mo, tas yung hininga niya ay nararamdaman mo sa iyong dibdib bilang magulang. Ganun din, pakiramdaman mo, ikaw ang anak ng Diyos at natutulog ka sa piling ng Panginoon. He can make you rest. Wag rest in peace ha. Kung rest in peace agad, huwag niyong isipin na, kunin mo na ako Lord. Hindi naman ganun. Pero yung mga suicidal dito tulad ko, napatawarin tayo ng Panginoon. Naranasan ko din yun na parang kunin mo na ako. Pero wala sa ganun, hindi yun kayang isolve talaga ng problema. Only Jesus can solve everything. So don't solve your problem alone. Cast your care all to Him because He cares for you. Kahit nag-iisa ka, hahanapin ka niya. More than the 99. Amen? So, proud to be lost sheep found by Jesus Christ. Sino mga proud dito na lost sheep na natagpuan ng Panginoon? Sabi naman ng ako yon. Comment tayo. Share po natin ang ating live. Magandang gabi po, Sister Jenaline, Pastor Eleuterio,
sa mga lahat ng narito, Ate Janeline, Sister Esterline, Pagawitan, Arling Tadio, and Sister Merna Pep, Palsam, everyone, Maribeth Diego, ayan, from Taiwan, Sister Leia Aquino. Long time no see, Sister Leia, sa ating mga live stream. So ayan, admit na tayo ng mga nasa Zoom natin. And yung mga participant natin sa Zoom, magandang gabi po sa lahat. Yan, marami-rami na rin tayo. Mamaya screenshot tayo, huwag kayo agad aalis. Ano po? Continue tayo. Yan. Nakakayak talaga ang pag-ibig ng Panginoon. No? Tuluhan na ako dito. At eto nga yung parable of the lost coin. Sabi dito sa Luke chapter 15 verse 8 to 10. Let me read this. O kaya ang isang babae may 10 salaping pilak at nawala ang isa, anong gagawin niya? Hindi ba't nagsisindi siya ng ilawan, wawalisin ang buong bahay, at hanapin mabuti ang nawawalang salapi hanggat ito'y kanya makita. Ayan, no, tignan nyo to. Nawawala yung salapi. Sabi niya ganyan. And magpagsaya kayo sa akin sapagkat nakita ko na nawawalang salaping pilak. Sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanan tumalikod sa kanyang kasalanan. So ang context kasi talaga nito mga kapatid, itong salaping pilak na ito, hindi yan pambili na siya ay bride, kailangan niya ng... Kasi anong importansya meron doon? Bakit para halos linisin? Minsan ganun, pag may nawawala sa bahay, halos linisin mo yung buong bahay, di ba? And tinukoy talaga dito, in reality, ganun talaga. Tulad ako, minsan, kailan lang, nakarang araw o kahapon, may nawawala akong bagay na hinahanap ko, yung charger ng smartwatch. Nilinis ko lahat dito sa likuran ko, sa gilid ko, ang daming tambak dyan. Talaga nilinis, nilabas ko lahat, makita yung isa. At nung nakita ko, tuwang-tuwa ako. How much more dito? Ang illustration nitong nawawalang pilak kasi, ang sabi kasi dito ay babaeng ikakasal. No? At itong babaeng ikakasal na ito, itong bride na ito kasi, mga kapatid, ay nilalagay kasi yung pilak sa kanyang ulunan dahil ito ay headdress. Headdress yan, yung inilalagay sa ulo, isang yan, headdress. Dress ng head. Kagamitang or garment. And kapag ikakasal ka, yan yung sinusuot. Dapat kompleto siya. Dahil kapag may kulang, kakahiya kang ikakasal na may kulang. Possible, hindi ko alam kung ito ba ay dowry na ibinibigay ng babae sa lalaki. Kasi ganun, may ganun kasi na culture. No, na ang babae na ikakasal ang magbibigay sa lalaki. So, hindi matutuloy ang kasal kapag kulang. That's why, ganun din sa Panginoon eh. Hindi siya papayag na darating siya na hindi niya makita yung kahuli-huli ang pinili ng Panginoon at nawa kamag-anak mo yon. Hindi natin sila maaabot kung hindi mo siya aabutin. Hindi bababa si Lord at magsasalita sa kanya kung hindi mo bubuksan ang bibig mo. Hindi siya kayang hawakan ng Panginoon kung hindi mo aakayin ng kanyang kamay papalapit sa Panginoon. Kaya kung ang nawawalang salaping pilak bago dumating ang Panginoon sa kasalan ay ang kayang kamag-anak, asawa mo, anak mo, dalhin mo siya kay Lord. Gawin mo ang lahat. Ito, naglinis siya sa buong bahay. Ganon din gawin natin. Ibig sabihin, magbigay tayo ng effort para bagang may malaking mawawala sa'yo. Pagbilang mo ng mga anak mo sa langit, kulang ng 3, kulang ng 2, kaisa-isa na nga lang, wala pa. Diba? Dapat ganun din yung ating pag-aalala sa mga nawawala sapagkat ang Panginoong Hesus, ganun din siya nag-alala sa atin. Kung bakit ang kasama niya mga kasalanan tao kasi buti pa sila eh. Pag hinanap sila, nagre-respond sila sa tawag ng Diyos, nananampalataya sila agad. Gayong itong mga Pariseo, sila na nga may alam sa salita ng Diyos, ni hindi pa nila ma-discern na ang tinutukoy sa kanilang binabasa at pinag-aralan ay yung dumating na tagapagligtas na si Jesus. Diba? Naging matigas ang puso nila. Kaya minsan, yung mga tao nga na akala natin matitigas ang puso ngayon, pag nagbago yan at binago ng Diyos, sila pa ang astig sa Panginoon. Ibig sabihin, astig talagang sila yung palaban na tagapagtanggol ng Panginoon. Sila yung magagaling na evangelist. Diba? Sino dito yung dating ganon? Dating barumbado, ngayon ay binago. Dating bading, ngayon ay naging bato. Diba? Maraming ganyan na kung sino yung mga maraming kapalpakan noon nung tinawag ng Panginoon ay talagang naglingkod. Ganon din tayo, wag tayong
manghinayang kahit mga masasamang tao ay sabihan natin sila ng gospel dahil talagang kailangan nila yon. Si Jesus, ganun ang pinipili nila. Hindi evangelligaw ang ginagawa niya. Ligaw, yung talagang naliligaw, yun yung ini-evangelize. Amen? Minsan din tayong nawala pero natagpuan. At ayun nga, yung isang kwento, huling yung tatlong nawawala dito, yung nawawalang tupa, nawawalang coin, and nawawalang anak. So, let me read this to you. Basa ko na ba kanina? So, the point of all this was twofold. God searched for those that are lost. Even if it is only one, kahit isa na lang yan kahit isa. God rejoices when the lost are found. No matter how lost they were. Kahit gaano sila kawala, kahit sa pinakasulok-sulukan, pupunta ng Panginoon yan. At naalala ko yung nagmi-mission kami sa Binmalay, first year ko na nag full-time, that was since 2005. Full-time na ako sa ministry noong 2005. So, kung itong 2025, October, mga ganon, pang ano ko na, sabihin natin na pang 20 years o 2 dekada na akong full-time sa Panginoon. And ganon talaga, pag may mga, alam niyo yun, yung palaisdaan kasi yun sa Binmalay, and then may nakatayong bahay doon sa gitna ng pilapil ng palaisdaan. Yung kaliwat kanan, hindi palay ang babagsakan mo, tubig, may mga bangus, tilapia, sugpo. Talagang susuungin mo o sasakay ka ng mga bangka para makarating doon. And gustong gusto ko yung mga ganong time, yung ganong heart talaga. Nandun yung heart ko Naghahanap talaga ng nawawala. Tuwing nakita ko ng bahay, halimbawa kagitnaan ng kabukiran and may bahay doon sa malayo. At iniisip ko na sino kayang umaabot sa kanila? Sino kayang nag-share sa kanila? Yun yung heart ko na kung bakit dumating talaga din yung point na hindi din maintindihan ng magulang kung bakit iniwan ko yung aking tahanan pati yung aking pag-aaral. But I know God can complete those what He started with me. Kaya may plano ko, ayoko lang pagsabi. Alam na yan, nandito yung tita ko ngayon, nanonood. Nag-enroll din siya kasama natin. Isang pamilya tayo, hindi lang sa dugo, kundi sa MBS. Yan. At sa dugo ng Panginoon tayo magkakasama. So, ganun. Diba? Kahit kasulok-sulukan, talaga hanapin tayo ni Lord. So, the Pharisee and the Jew in general had forgotten that God's mission and their purpose was to save the lost man. Even the last man. They thought God simply chose them as His people and rejected the test. Rejected. Pero tayo, si Jesus ang na-reject for us to be accepted. Luke 15 verse 1 to 32. At ito na nga yung last na nawawala, yung nalibughang anak. So, chapter 15 verse 11 to 32. And I will not read this, alam na natin to. No? So, Jesus reminded the sinner that there was hope for them and rebuked the Jews for having neglected their original mission. Ito yung buhay pa yung kanyang magulang, hiningi niya na yung kayamanan ng kanyang tatay. At ang mana ay hinihingi pagpatay ng magulang. Pero parang sa point na ito, pag ganun ang ginawa mo, parang pinatay mo na yung magulang mo. So maraming tao ngayon, kumbaga, kahit meron silang ama sa langit na sinasabing nagpe-pray sila doon, pero sa kanilang buhay, malayo sila sa Panginoon, parang patay yung Diyos niya. Kasi walang connection, walang relasyon, hindi makita ang Diyos sa kanilang buhay. Mga patay ang tawag doon. Kaya marami din mga Kristiyanong patay. Patay ang mga gawa. Walang makita sa gawa. At sabi nga ni Santiago, pag ganun din, na ikaw may pananampalataya, tas patay yung wala, hindi makikita sa gawa, patay din ang pananampalataya mo. Kaya yun yung tinatawag na patay ang pananampalataya. It doesn't mean na wala ka talagang faith kay Lord. May faith ka, pero walang proof. Parang electric pan na nakasaksak, may power. Pero hanggat hindi mo siya i-on, hindi yan kikilos. Diba? So, pwede mong, kapag hinawakan mo yung live wire sa loob ng electric fan, mararamdaman mo may kuryente. Pero hindi siya nagagamit, wala siyang use, patay. Kailangan mo i-switch. Number 1, 2, 3, depende sa kapangyarihan. No? Ganun din sa pagpapagamit sa Panginoon. Kaya pag nagbunga ka, nilevel din ni Lord na
Ang bunga mo ay tagta-30, taga-60, tagsa-100. So, depende din yung lakas ng pagpapagamit mo at pagpapakita mo ng character ni Lord sa buhay mo. Ganon din yung um, level din ng bunga natin according sa ating works. Kaya yung works, importante yan para hindi ka ma-judge na patay sa pananampalataya. Amen? So ito, bagamat siya ay may tatay, kilala niya yung tatay niya, pero dahil siya ay nawala, namatay siya. But still related siya as son. Patay siya sa kanyang connection. Pero sa relation, buhay. Diba? Maraming ganong Kristiyano eh. Hindi connected. Diba? Kailangan connect tayo sa ating source. Kahit sabihin mong related kayo, kailangan connected ka pa rin. Kasi patay ka kapag ganun. Walang power. So kung may power man, nakakonect ka, pero hindi rin nakikita, patay ulit. Yung hindi connected, yun yung wala talaga kay Lord, di paligtas. Pero yung naligtas na tinanggap kay Lord, connect na, pero hindi rin naka-on, naka-switch, walang gawa. So kailangan may gawa. Ang bunga kasi na ikaw ay connected, nakikita ang iyong gawa. Diba? Para saan ang use? Kaya parang ganun nga, yung asin walang lasa, yung electric fan, kahit isaksak mo, kahit hindi mo man i-switch, parang wala, baliwala. Ano yung display? Hindi nagagamit sa kanyang use. Ginawa yon para magbigay ng hangin. Ganon din tayo. Ang sabi sa Ephesians 2:10, we are created to do good. Diba? Pinili tayo ng Panginoon, nilikha tayo. We are workmanship of God to do good. Para gumawa ng mabuti. Yun ang purpose natin. Mabubuting gawa talaga. That's why niligtas tayo ng Diyos. And ganon, naging masama siya, pero nung bumalik siya sa Panginoon, ang inisip niya, hindi na ako deserving maging anak. So, sa sarili niya, tinatanggal niya yung rights niya as a son of God. Ang gusto na lang niya, servant. Pero pagbalik sa Panginoon, hindi ganon. Hindi dapat natin i-degrade ang sarili natin. Nire-retrieve tayo ng Lord, i-retrieve din natin ang ating sarili, tulungan natin ang ating sarili. Hoy, men, kung bumagsak ka man, dati kang naglilingkod, ngayon ay nangihina ka, let yourself be redeemed by the Lord and also you redeem yourself. Maging confident ka na kung nakapagsisi ka na talaga, tumayo ka dyan, huwag kang marang lugmok at bumalik ka sa paglilingkod. Hindi ka deserving, lahat naman tayo hindi tayo deserving sa kasalanan, di ba? Wala dapat sa ating katanggap-tanggap, pero hindi hadlang yan. Yung dating kasalanan, basta yung pinagsisihan, mapapatawad yan. Hindi man nakita na ikaw ay karapat-dapat patawarin sa harap ng tao, pero sa paningin ng Diyos ang mas importante, siya ang kasama mo. Siya ang judge natin, hindi ang tao. So, just reminded the sinners there was hope for them and rebuked the Jews for having neglected their original mission to be light unto Gentiles and prepare the way for the coming of the Savior of the entire world. So, not the Jews. Hindi na yung Hudyo ang pinili, mga Gentil na ang pinili ng Panginoon dahil instead na sila ang humayo, ay nanatili silang bulag sa kanilang paniniwala at pagiging relihiyoso. At tayo namang mga pinalayang Panginoon, mapalad tayo talaga. We are adopted son of God. So, purihin ang Panginoon. Next, 100! Ito, napakaganda to, no? Let me share this pala nung sinabi yung nawawalang pilak ay inihalin tulad na nung sinabi niya, makipagsaya kayo sa akin. And then sa verse 10 ng chapter 15 ng Lucas, sabi niya, sinasabi ko sa inyo, kaya hindi ng kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang tumalikod sa kanyang kasalanan, di ba? Likewise, I say unto you, there's joy in the presence of the angels of God over one sinner that repented. Ito ay narinig ko sa uncle ko na pastor din si Uncle Carlos. Tumimo ito sa akin nung narinig ko sa kanya. Sabi niya hindi ang pagbibigay ng tithes o pagkakaloob ng malalaking kaloob ang makakapagbigay ng kagalakan sa presensya ng mga anghel o sa Panginoon. Hindi rin yung pagigitara mo na magaling ka, mag-drums, kanta mo na boses na sobrang boses anghel ang magbibigay ng joy in the presence of the angels of God. Hindi rin yung commitment mo sa ministry mo or aga mo pagdating sa sambahan ang makakapagbigay sa kanila ng kagalakan. Alam niyo, makakapagbigay ng kagalakan
sa presensya ng anghel sa harapan ng Panginoon, yung makapagdala ka ng kaluluwa. Yun talaga yun. Yun ang celebration na bunga ng ating soul winning. Kaya nga sabi sa Proverbs, he that winneth soul is wise. Diba? Kaya yung mga wise dyan, hindi lang basta wais. Hindi dapat wise tayo. Hindi lang sa knowledge, hindi lang sa wise na makamundo, kundi through soul winning din. Amen? 102. Parable of the unjust steward and rich man in Lazarus. So, move on tayo. Ito na si rich man and Lazarus sa Luke chapter 16 verse 1 to 31. Ang alam ko halos isang buong chapter po ito meron pang talinhaga ng tusong katiwala pala. Nawala. Yung tusong katiwala, yung may letter A po ito. Natanggal ko. So, I'm sorry, pero let me open my manual. May manual tayo dito. Para makita natin. Sa mga nasa Zoom, try natin din i-flash sa inyo. Life of Christ. Sa mga makakatapos or enrolled ng Life of Christ, after ng 10 session natin ng Life of Christ, i-send nyo po sa akin ang answer ng inyo pong student workbook, and then para makita nyo po. Ito po yung ating workbook sa Life of Christ chronological order. Ibibigay ko po yan sa inyo ng free sa mga estudyante po ng MBS or kahit yung mga nanonood lang sa live stream, kahit hindi po kayo enroll, bibigay ko po sa inyo. From Mike Madzalong po, ito po ang ating gamit. And sa 106 na tayo ngayon. So yung student workbook natin, may mga blank siya. Pero ito, kompleto. So hanggat hindi nyo natapos yung ating lesson, hindi nyo ito makukuha. Kaya tapusin nyo po ang ating lesson para makuha po natin. So ayan yung unjust steward. So Luke 16, 1 to 31. So the parables spoken to the crowds were followed by 2 parables shared only with his disciple. So itong kwento na ito, sa mga disipulo lang niya ito kinuwento, And this probably done as they traveled along their way to Bethany and Lazarus waited. Kaya nung panahon na naglalakbay sila, kinausap sila ni Mary na patay na yung inyong may sakit po ang inyong minamahal na si Lazaro. Then sa mga panahon na yun na yung panahon na marahil ay shinare niya ito bago siya makarating doon sa lugar ni Lazaro. So ito na po yung kwento, the unjust steward. So this parable focuses on the disciples' need to serve only God and do so sincerely. Jesus makes several points according the ideas that if one is faithful in little, he will be faithful in lot. And the idea that you cannot use worldly attitudes and methods in the kingdom. You cannot use worldly attitudes and methods in the kingdom. Ano ba yan kasi na kwentong yan? So let me read na lang yung kwento sa mga hindi nakakalam. Luke chapter 16. At sabi nga niya dito, sinabi rin ni Jesus sa kanyang alagad, may taong mayaman na katiwala at nagsumbong sa kanya na nilulustay nito ang kanyang ari-arian. And sabi niya, kaya't pinatawag niya ang kanyang katiwala. Ano ba tong naririnig ko tungkol sa iyo? Bigay mo sa akin ng ulat ng iyong pangasiwa sapagkat tatanggalin na kita sa iyong tungkulin. Sinabi ng katiwala sa kanyang sarili, anong gagawin ko? Aalisin na ako ng aking amo sa pangangasiwa, hindi ko na kayang magbungkal ng lupa, nahiya naman akong magpalimos. Ay, alam ko na, aking gagawin. Malis man ako sa pangangasiwa at may tatanggap naman sa akin sa kanilang tahanan. So, ginawa niya, isa-isa niyang tinawag ang mga may utang sa amo. At tinanong niya yung una, magkano utang mo sa aking amo? Sumagot ito, 100 tapayang langis po. Kaya ang sabi ng katiwala,
ito ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupo ka, palitan mo, gawin mong 50. At tinanong naman niya ang isa, ikaw, gaano yung utang mo? Sumagot yung isa, ay 100 trigo po. Ito ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Sabi niya, sulat mo 80. So, discounted siyang 20%. Pinuri ng amo ang madayang katiwala dahil sa katusuhang ipinamalas nito, sapagkat ang makasanlibutan ay mas tuso kaysa makadiyos sa paggamit ng mga bagay sa mundong ito. So dito nagpapakita na ayun nga, parang minsan kung sinong Kristiyano, mas Kristiyano pa yung hindi Kristiyano. Mas magaling pang mag-handle ng pera yung mga walang Diyos kaysa sa mga makadiyos na waldas. Yun yung lesson dito. Mas magagaling pa sila, at kung sino pa yung mga Kristiyano, sila pa yung mga kumbaga sa choice cut, tira-tira. Yung choice cut, yung mga pinagpilian, yung mga makamundo. Kaya nga sabi nila, bakit yung mga pastor, kung sinong mahina sa math, mahina sa mga English, sila yung sabi niya, ito magaling sa math to, kailangan yan maging architect or engineer. Ito magaling mag-drawing, architect. Magaling to magkabisa, lawyer. Ay, nako, bobo tong taon to. Magpastor ka na lang. Ganun, no? Hindi ganun. Hindi ganun. Hindi deserving si Lord ng tira-tira. Sa Old Testament, pag may konting pingas lang ang tenga ng tupa o ayop na hindi ka tanggap-tanggap. God deserve the best. So God deserve your best. Amen. And I know that you are the best. You are the best. Kaya ibigay mo din yung best mo doon sa best giver. Jesus Christ, the best giver. He is deserving of your best. Amen. So, nagpatuloy si Jesus sa pagsalita, sabi niya, kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyong kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti sa inyong kapwa, upang kung maubos na iyon, tanggapin naman kayo ng tahanang walang hanggan. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Mandaraya sa maliit na bagay, mandaraya din sa malaking bagay. Kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino magkakatiwala sa inyo sa tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino magbibigay sa inyo talagang pera para sa inyo? Walang aliping maaring maglingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat pamumuhian niya ang isa at ibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaring maglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Amen po ba? Ibig sabihin, kahit sabihin mo na yumayaman ka, hindi kayamanan ng Diyos mo. Ang Diyos mo nananatiling Diyos sa buhay mo. Siya ang Diyos na may-ari ng mga tinatanggap mo. Kaya mauna talaga ang Diyos dito bago ang anumang bagay, ang pamilya, ang business mo, kahit sarili mo. Secondary lahat yon, primary si Lord. Kaya seek ye first the kingdom. Diba? Hindi dumb king. Kingdom. Nandun yung king sa umpisa. Kaharian ng hari. Yung hari. Hindi matatawaging kaharian yan kung walang hari. Kaya kingdom ang sinabi kasi whole package yun. Diba? Hindi na sinabi, seek ye first Jesus, the king. Hindi ganun eh. Kasi matik yun eh. Pag sinabi mong kingdom, may king doon. Hindi pwedeng kingdom na walang king. Kaya kung iba ang king dyan sa kingdom na yan, busy ka sa kingdom, hindi sa king, sabi nila. Baka ibang kingdom yun, hindi kingdom ni Lord yun. Kasi kung nasa kingdom ka ni Lord, si Lord talaga ang una dyan. Kaya hindi ako naniniwala sa ganun na busy ka sa kingdom, hindi sa king. Pag busy ka sa kingdom, matik king ang una doon. Pag busy ka sa kingdom, ibang kingdom, hindi na kingdom ni Lord yun. Kahit nasa loob ka pa rin ng church, malayo naman ang heart mo sa kanya. Hindi kasi kingdom ni Lord ang ministry, kapatid. No, part lang yan, pero hindi yan talaga yung kingdom ni Lord. Hindi yung church ang kingdom ni Lord. Part lang yung church. Ang kingdom ni Lord, lahat. Langit, lupa, teritoryo, gobyerno, lahat ng pinag-aharian ng Diyos. Yun yung kingdom. Kaya nga kingdom eh. Diba? At yun yung unahin natin. Yung lahat ng yun, isipin mo, pag-aari ng Lord. Lahat ng sayo, pati buhay mo, pamilya mo, lahat. Yun ang kingdom ni Lord. Kaya seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Kasama lahat doon. So, ayan nyo, meron tayong theology of the kingdom. Ituturo ko sa inyo. Unahin natin yung
Old and New Testament survey. Okay? Ano yan, fast draft lang, siguro mga 5 session ng Old and New Testament. So, next tayo. Alam na natin to. Unjust steward. Balik tayo sa ating presentation. So, rich man and Lazarus. Ito yung, alam na rin natin ito, no, na mayaman si Lazarus. Verse 19 hanggang 31 na let me read this na lang. So, this parable warns the proper use of one's wealth and blessing is to serve the needs of others. Yun nga, pag meron tayong kayamanan, alam natin na sinasabi ng Lord na ito ay sa Panginoon, hindi sa atin talaga. And especially those who suffer. Kapag merong mga naghihirap, yun ang karapat-dapat na tulungan. Wala man silang maibalik sa iyo. It also shows the finality of judgment once it is pronounced. Diba? Jesus warns that His word will be the standard by which we are judged. Standard ng salita ay hindi salita ng tao. Kung ano yung sinabi ni Lord, yun ang standard, yun ang measure. So we need to believe it. No choice ka dyan. Pag sinabi ni Lord, hindi suggestion yun. When God said, it become a promise, it become a judgment for those who cannot obey it. So those who saw signs as well as those who didn't will both be judged based on their obedience to Jesus' word. Amen. It will take an effect. Kung marahil ngayon, binabaling-baling nyo lang na baliwala ang pagdidisipulo, ang paghayo, kala nyo baliwala, we will take an account kapag inactive tayo sa part na yon. Because that's a part of God's law, God's tawag dito yung commission, commandment, di ba? Great commandment and great commission. Yun yung love the Lord na kung mahal nyo ko, susundin nyo yung utos ko. Ano ba utos ni Jesus? Go! Go ye, make disciple. Hindi make money lang, hindi make many members na aakayin. Make disciple. Amen. Disciple talaga. So next tayo. So alam na natin yan, marami nang isasama na yan sa preaching. Na hindi dapat tayo yung pinagpe-pray natin yung mga patay. Patay na sila eh. Yung mga patay pa ang nagpe-pray sa atin. Kaya yung mayaman, sabi niya, sana papuntahin mo na lang si Lazaro sa mga kaibigan ko para hindi sila mapunta dito sa paghihirap ko. Para malaman daw nila na totoo ang impyerno. Kaya sila nagpe-pray doon sa atin. Hindi tayo dapat mag-pray sa kanila. 103rd event. More instruction to the disciples. Ito na naman, Luke chapter 17 verse 1 to 10. At ang daming mga instructions niya dito. No? Habang naglalakad marahil sila, papunta kay Lazaro, ito yung mga tinukoy niya. At ito isa nakakatuwa. Biruin mo, sobrang iniisip niya si Lazaro. Lazaro ang ipinangalan niya sa mahirap. 'Di ba? Na kapiling ng Diyos. 'Di ba? Tindi, no? Rich man and Lazaro. At ito pa. Kung ito ay parable o myth lang, ay itong parable na ito ay myth lang na hindi totoo na setting. Fantasy ang tawag dyan, hindi parable. Kaya yun yung ito lang talaga yung isang kwento na totoong may impyerno na mapupunta doon ng tao. Kung hindi totoo yun, sinungaling si Jesus. Kasi lahat ng mga parable niya, true setting. True as in totoo. Nakikita sa mata, observable. Pag hindi observable, fantasy ang tawag doon. Sci-fi, kumbaga sa panahon ngayon. Kasi may mga relihiyon nagsasabi na hindi totoo yun, parable lang yun, ano lang yan, example. Hindi, yung example ni Jesus Christ, true to life, hindi man ibig ko sabihin true to life na yung totoo silang nabuhay, pero yung setting, lahat, yung lugar, location, and yung lahat ng ng kinikilos, mga bagay, tao, ugali, katotohanan. Diba? Kaya totoo talaga may impyerno. Kung paano naniniwala ang totoong langit, totoong may impyerno.
So more instruction to the disciple. Again, Luke describes further teaching and training that Jesus gives his disciple as they travel towards Bethany. Jesus gives a serious warning to those who would make others stumble, especially children, and others in subject include teaching on being generous in forgiveness. So that's the power of faith, yung tinatawag na mustard seed. May mustard seed na tinutukoy dyan. And duty of the disciples to serve the Lord. Jesus says that these things are the natural duties of those who would be his disciples. Much of the disciples and apostles training took place during these trips. Talagang ang daming tinuro. Yung panahon na pinapalakas na yung loob nila. Patay kung patay, sabi nila eh. Kaya para ma-encourage sila habang papunta doon kay Lazaro na namatay. Dahil si Tomas talagang patay kung patay. Ganun pa nga eh. Pero nung namatay na si Jesus Christ, hanggat hindi ko mahawakan yung kamay niya, hindi ako maniniwala. Diba? Pero sabihin na lang natin, tinetraining sila in the seminary without walls. That's how Jesus trained them in the Bible school. Ngayon, ang Bible school natin online. At mapalad tayo, may ganito. No? Nawa may natututunan tayo. Kung may natututunan tayo, mag-type naman kayo ng thank you Lord dyan. Kay Lord tayo magpasalamat kasi siya ang may-ari ng MBS. Mga servant ng tayong lahat dito. At napakaganda nga mag-quote lang ako dito, no? Dito, sabi natin na minsan, parang kino-question natin ang sarili natin. Lord, parang ang liit ata ng pananampalataya ko. Parang hindi ko ata ito kaya. May maliit kang pananampalataya, doon ka tumingin na kahit maliit yan, malaki ang Diyos natin. Amen? Kasi sabi nga niya dito, hindi mo kailangan ng kasing laki ng bundok na pananampalataya para may match yung bundok na mapalipat mo. Hindi ganun eh. Ang sabi ng Lord, kahit ang pananampalataya mo sing butil lang ng mustasa, pwede mong sabihin sa puno ng sikamoro, mabunot ka at matanim ka sa dagat. Susundin ka nito. Di ba? Hindi kailangang match sila. Na i-match mo yung faith mo doon sa bagay ng miracle. Kahit maliit nga lang, basta firm. No? Basta walang alinlangan. Kahit maliit lang. Basta firm. Amen? You don't need to be a man of faith na may bigger faith to move mountains. Kasi si Jesus Christ talagang kayang-kaya niyang pag nanalig tayo sa Kanya, firm tayo sa Kanya, hook in tayo kahit malalaki pang bagyo yan. You can move mountain with the tawag doon yun. Kasing liit lang na butil ng mustasa na pananampalataya. So very ironic, no? Na nung panahon nung mga disipulo, oh, man of little faith, sabi niya nung panahon na tumitingin sila kay Jesus hanggang tutulog. Di ba, mamamatay na kami dito. Little faith daw. Pero ngayon, kahit pala yung little faith na lang na yun, pwede pa rin palang magbigay ng pag-asa. Di ba? Nasubok sila sa ganun eh. So, ibig sabihin, kahit yung little faith na lang ang hinahawakan mo, it can do such a big miracle. Kaya tulad nung babaeng Kanaanita, sabi niya, kahit aso lang ako, di ba? Kahit breadcrumbs lang or yung mumo lang na malaglag sa hapagkainan, ikinakain ng aso. Ibig sabihin, kahit breadcrumbs lang ng power mo, kayang pagalingin ng anak ko. Kayang buhayin yung patay. Kahit makakita ang bulag. Kahit breadcrumbs lang, nakapangyarihan mo, maranasan ko. Ganon din sa nawa tayo. Amen. Grabe. Next. Ito yung sinabi niya sa verse 7. Gustong gusto ko to. Dapat ipahamuhay natin to. To encourage you yung mga nanghihina dito at naghahanap ng mga commendation and some appreciation. Wala na bang naka-appreciate sa'yo sa mga ginagawa mo? Yung todo ka na halos patay ka na kung kumilos pero yung love gift mo hindi pa umabot ng 3-0. Eto, sabihin ko sa'yo, verse 7. Kapag nanggaling ang inyong alipin sa pag-aararo o pagpapastulan tupa sa bukid, inanyayahan ba ninyo siyang agad na kumain? Ikaw yung amo, tapos dumating yung katulong mo, sasabihin mo sabay niya sa kanya. Sabi niya, kain ka na. Paganda mo, di ba ang sasabihin niya? Ito, konteksto ni Jesus Christ. Mga Pilipino, ganun yun. Ganun tayo.
Pag nakita mo yung katulong mo, tapos ikaw wala ka pang sinain, magsaing ka. It's either, kain ka na kapag meron ng pagkain talaga. Pero sa context ni Jesus Christ, ganito matindi, mabagsik. Hindi ba ang sasabihin daw ng amo paganda mo ako ng hapunan, magbihis ka. Pagsilbihan mo ako habang ako'y kumakain. So, pagkakain ko, saka ka kumain. Yun ang sabi niya. So, pinasasalamatan ba ng amo ang kanyang alipin sa pagsunod nito? Ang tindi, no? Yung sinasabi niya, parang walang utang na loob pag amo ka na ikaw ang magpasalamat sa taong naglilingkod. So, ganun din naman kayo kapag nagawa na ninyo ang lahat ng inuutos sa inyo. Sabihin nyo, kami mga aliping walang kabuluhan, tumutupad lamang kami sa aming tungkulin. Makinig kayo sa akin. Sino ba ang pinaglilingkuran natin? Sarili ba natin? Kaya gustong gusto at uhaw tayo na tayo rin ay mapansin at mabanggit ang ating pangalan. Oo, nakakatulong yon, nakaka-encourage talaga yon na magpatuloy tayo. Pero ang pinaka-best encouragement natin yung salita ni Jesus. Kahit walang nakapusik sa'yo, kahit pagod na pagod ka na, kung sa sarili mo ay wala talaga, wala naman tayong kabuluhan Bali, nakikita tayo ni Lord, appreciate tayo. Mga servant tayo ng Panginoon. Oo, deserving tayo na makarinig tayo ng salamat, Pastor. Ito, love mo, Pastor. Pastor, kumain ka na ba? Minsan, ikaw pa ang magtatanong kahit walang-wala ka na, kumain ba kayo? Di ba ganun ng mga pastor? Halos pag-uwi nga sa bahay, baka wala pa yung maiuwi. Pero mas iniisip pa rin niya yung mga tupa niya. Kapatid, kahit ganoon, pag ginagawa mo ang tungkulin mo, alam ni Lord yung puso mo. Sa Diyos ka magpasalamat. Sa kabila nito, balance sa ang Panginoon. Balance siya. Hayaan natin ang salita ng Diyos ang magsalita. Sa ating mga lingkod, huwag tayong ganun mauhaw. Huwag tayo doon mauhaw sa mga commendation, sa appreciation. Hayaan natin ang Lord mag-appreciate natin. Pero, tama naman na huwag tayong magkulang na magsambit na sana ang mga tao sa paligid natin marunong magpasalamat. Kaya ang kasunod nitong patungkol sa alipin ay yung 10 ketongin. Di ba? Ang galing ni Lord balance siya Tinuturuan niya yung tao na gumagawa bilang lingkod ay gumawa para sa kanyang amo na hindi humihingi ng kapalit o anumang bagay na parang utang na loob mo to, Lord. Di ba? Gantong ginawa ko sa'yo. Di ba? Ang ganyan. Alam naman ni Lord yan Kahit di ka magsalita, alam ni Lord. Out of your tampo, sige sabihin mo. Pero kahit sabihin mo yon, papagalitan ka lang din ng Diyos. Tulad ni Job, ang dami niyang sinabi sa Diyos. Alam naman ng Diyos ang ginagawa niya, di ba? So, balansyado siyang Panginoong Hesus. Kaya nung sinabi niya, kayo na mga gumagawa, huwag niyong asamin niyang ganyan. Kayo naman na mga pinaglilingkuran at binigyan naman ng himala at ito ang gawin niyo. So, yung may pinagaling nga siyang 10 kitongin. Nung naglalakbay si Jesus papuntang Jerusalem, nagdaan siya, ayun nga, to make the long story short, 10 kitongin, pagpatingin kayo, habang naglalakad sila, gumagaling sila, bumalik yung isa lang, 10. Na tinuturo doon na bagamat ito ay hindi isang kwento, kundi totoong pangyayari sa panahon ni Jesus, ay ganun din tayo. Diba? Bumalik tayo sa Panginoon, magpasalamat tayo sa Kanya. Kaya may nagtanong, saan daw ba nagpunta yung Siyam? Sa tingin nyo? Hindi sila bumalik kay Jesus. Saan daw nagpunta yung Siyam? Nag-mall? Ano kaya? At yun nga, may nagsabi, itong Siyam na ito, ang pinuntahan nila, in-enjoy nila yung blessing. Yung source, nakalimutan. Yung binigay, ipinagmalaki sa iba. Pero yung nagbigay, hindi man lang nagpasalamat sa Kanya. Diba ganon? Halimbawa, meron tayong tinanggap. Pagtanggap natin, sobrang excited natin yung nasa number 1 list natin, yung nasa add to cart Shopee natin.
'Di ba? Instead na yung, ito para sa Panginoon ko. Yun na agad, yung add to cart na Shopee o kaya listahan mo na for 1 year plan mo na itong una mong mabili. Yung sapatos na original, ganyan. Diba? Dapat yung kay Lord. Babalik mo kay Lord. Siya nagbigay eh. Wag mo enjoy. Hindi yung, nakatanggap ako. Pinagsabi na, nagpakain ka nga. Nagpakain ka, tinawag mo yung iba. Pero yung para sa Panginoon, yung para sa pastor mo na siya nagpapakain din sa'yo na spiritual, walang bahagi. Diba? Dapat alam natin na deserving si Lord sa mga bagay na tinatanggap natin. Ibigay natin sa Kanya. Ibalik mo yung para sa Kanya. Amen po ba? Huwag mo agad i-enjoy na nakalimot ka na. Hiniling mo sa Panginoon nung binigay niya, kinalimutan mo naman siya. May pangako ka pa nga hanggang ngayon, hindi pa natutupad. Ang daming ganyan, di ba? Pastor, pag-pray mo ako, pag naka-abroad ako, bibigay ko sa iyo. Tithes ko. Nasaan na? Nag-flight na. Naging, pati yung pangako niya, nag-flight din kasama niya. Ay, grabe. Kaya pag may nagsasabi sa akin ganun, thank you Lord na lang. Ang dami nang narinig, ang dami. Mga gumaling na pinagaling ni Lord. Sabi, pag gumaling siya, maglilingkod kay Lord. Nasaan na kayo? Grabe, balik na nga kayo sa ospital. Di pa rin kayo naglilingkod hanggang ngayon. Di parang hintayin pa nila na humihigap. Kung kailan humihigap-higap na yung hininga nila, tsaka sila maglilingkod kay Lord. Ayun. Hindi na nila mabigay yung best nila. Habang kaya mo pang ibigay yung best nyo, bigay nyo na sa Panginoon ang buhay nyo. Amen. Habang maliwanag pa ang mata, basahin ang Biblia. And then, ayun na, nakarating na sila. Nakarating na sila kay Lazarus. So, Lazarus, Jesus raised Lazarus. Bethany was 2.5 miles from Jerusalem. It was taken Jesus at least 4 days to get there. Tugol, 4 days. Probably more since he is already in the tomb. At totoo nga, nasa tomb na siya. Lazarus was the brother of Mary and Martha, and Jesus stayed at their home when he was in the area. So Martha meets him before he gets to the village. Sinalubong na agad siya ni Martha eh. Katakot-takot ngang sermon ni Martha ang pinagbabanggit niya dito eh. Sinisi niya talaga si Jesus. John chapter 11. Punta tayo. Ito yun ang nangyari. Verse 17. Sabi niya dito. Ito na yung sagutan nila. Nang mabalitaan ni Martha na dumating na si Jesus, sinalubong niya ito. Ngunit si Maria naman, naiwan sa bahay. So, sinabi ni Martha, Panginoon, kung narito na po kayo, hindi sana namatay ang kapatid ko. Subalit alam kong kahit ngayon ipagkakalob sa inyo ng Diyos ang anumang hingin nyo sa Kanya. Diba? Alam ko naman, kahit ngayon kayang ibigay, kung sabihin mo sana Lazaro, gumaling ka, gagaling siya. Patay na. Hindi pa sila ganun, hindi pa nila ma-realize na kayang bumuhay ng patay ni Jesus. Kaya ang sabi ni Jesus, muling mabubuhay ang iyong kapatid. Okay? Ito naman si Martha, doctrinally aral siya. Dahil nakinig din naman siya nung panahon siguro na nagkukusina siya, habang si Maria naman ay nakikinig din, marahil nabanggit ng Panginoon itong bagay na ito. Ito ang sabi niya, alam ko pong siya'y mabubuhay na muli sa huling araw. Di ba? Alam niya ang doktrina niya Resurrection of the dead at the last days. Alam niya ang doktrina niya. Pero sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumampalataya sa akin, kahit mamatay, muling mabubuhay. At sino mang mabubuhay o nabubuhay at sumasampalataya sa akin, di na mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinasabi ko? At sumagot siya, Opo Panginoon, naniniwala po kung kayo ang Kristo at ang anak ng Diyos na inaasahang darating sa sanlibutan. So minsan ganun tayo Doctrinally, alam natin. Pag-advise, alam natin. Pag nangyari na sa atin, di na natin alam gagawin natin. Diba? Pupunta tayo kay Jesus, sisisihin natin siya. Kasi
kulang sa application. Kaya yung testing, yung experience, mayaman yan. Iniwan ka ng leader mo, kayamanan yan. Yung experience mo, hindi kayang bayaran yan ng kayang ibigay kung manatili siya. Diba? Yung mga testing na nagkaroon ka ng sakit, kayamanan yan. Yung mga may sakit ngayon, pagpuntahan mo, ipag-pray mo. Yung encouragement na lalabas sa iyong bibig ay magsisilbing mga salita ng Diyos na magbibigay sa kanila ng buhay at pag-asa, na habang may buhay, may pag-asa. Kaya kung ano experience natin, ganun. Wag lang sa utak. Ito, aral siya, doktrinado, pero hindi niya alam kapangyarihan ng tinutukoy dito ng Panginoon. Kapangyarihan na nakikita at nahawakan sa ngayon, hindi yung kapangyarihan na nasa hinaharap na patungkol sa mga doktrina o aral lang. Kasi maraming ganun eh. Diba? May alam na ano pang gusto mong patunayan. Parang gusto nila patunayan pa nila sa lahat na alam na nila lahat. Yun ang hirap sa mga tao ngayon. Kaya ang nakakalungkot minsan yung kapwa natin pastor yung ganun. Diba? Kaya tayo humble lang tayo. Manatili na lang tayong yung mukha natin mga dikit sa lupa at magpatira pa tayo kay Lord. Grace lang to. Kung hindi dahil sa grace mo talaga, wala itong. Amen? So, ayun na. Bethany was 2.5 miles nga, sabi dito. And 4 days na daw, di ba? He didn't get there on time, but once reassurance, her brother is saved and will resurrect in the future. Oo, assurance na alam niya. Pero hindi nila alam ay instant na resurrection ang gagawin. So Mary also met him and is more bold in saying that he could have saved him from death. Ayun na nga, nagsalita si Maria eh. At sabi niya, Panginoon, kung naririto lamang kayo, hindi sana namatay ang aming kapatid. Parang hinayang na hinayang sila. Kasi pinuntahan ka na nga ni pinapunta ko na nga si Martha doon. Ba't ngayon lang kasi? Sometimes, may mga dead end na rin tayo. Kumbaga kung sa chess, checkmate ka na. Kung sa panahon ni Moses, Dead Sea na. O Red Sea na yung nasa harap mo. Dead end na. But until you hold the Lord, raise your hand, and let the wind blow, let the Holy Spirit speaks, let the Word of God speaks unto you. Hold on faith. Hold on the promises of God. Stand in faith. Anong pwede mangyari? God will move and do a miracle. Nahati yung dagat pula. At ito nga, yung patay ay nabuhay. At doon natin makikita nung si Jesus ay talagang tao. 100%. Dahil nakalagay nga dito ay verse 35, tumangis si Jesus. 11:35. One of the shortest verse but very moving verse. That Jesus Christ is also a complete man. Tumangis si Jesus. Alam niya na patay na si Lazaro. Pero harap-harapan na naiyak din si Lord. Hindi ko alam kung may flesh si Lord ngayon but incorruptible. But I know he still felt the same as human. Tulad din natin. He cannot be an mediator if he cannot feel what we feel. Kaya wag mong isipin na manhid ang Diyos. Naniniwala ako na nararamdaman ng Diyos ang lahat. Amen? And alam niya ang lahat. Kaya sinabi ni Jesus, sabi ng mga tao kay Jesus, talagang mahal na mahal niya si Lazaro. Kasi umiyak siya eh. So, dito ay pinakita na ang puso talaga ng Panginoon ay malambot. Kaya kung kaya mong i-declare sa sarili mo na mahal ka din ni Jesus tulad ni Lazaro na sinasabi dito ni Martha, ang iyong mahal na
na si Lazaro o ang iyong ah, kaibigang si Lazaro na iyong minamahal. Ako din. Ako na si Eric, o ikaw na si Leia, ikaw na si Marisa, o anumang pangalan mo na mahal ka ni Jesus. Hindi niya gusto na may patay tayong pag-asa or something dead na sa atin, or to the worst, na wala na tayo sa tawag ng Panginoon sa atin. Balik tayo sa Kanya. Maybe some of us is being lost, maybe lost in the ministry, naging burden na lang sa'yo, but still, God can speak. And even you think you're dead, but still you can hear the voice of the Lord. You can still hear Him calling you. Yung call back na tinatawag. He can call you by your name. Tulad nung panahon na ito, tinawag niya yung mga disipulo, sabi niya, igulong niyo yung bato, alisin niyo yung bato. Yan. May mga miracles din dapat na mangyayari sa atin pero may harang. And we need someone para makalabas tayo dun sa point of life na parang patay na ang lahat. God can use someone to roll over those stones and let us walk and restart. At tulad nga noon, nung pagkaalis nila ng bato, patay na po, Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon. Pero ang sinabi ng Panginoon, di ba't sinasabi ko sa iyo, sumasampalataya ka at makikita mong kalwalhatian ng Diyos? Kaya inalis niya ang bato, tumingala siya sa langit. Sabi niya, napakasimpleng prayer. Ito ang sabi niya, Ama, papasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako. Alam kong lagi mo akong dinirinig. Ngunit sinasabi ko ito dahil sa mga taong naririto upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Very short prayer. Hindi ko naman sa dinidiscourage kayo minsan na mag-pray ng mahaba. Sometimes kahit napaka-short lang yung prayer mo but sincere, with thanksgiving in your heart talaga. Kasi ito, ang entrada niya, thank you talaga. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Ama. Kasi dinidinig mo. We have to be confident in ourselves na pag connected ka kay Lord, nakikinig siya sa iyo. 100% naririnig ka. Be firm. And pagkatapos nun, anong sabi niya? Sabi niya, Lazaro, sumigaw siya eh. Lumabas ka. At lumabas nga si Lazaro, nababalot ng telang panlibing, ang kanyang kamay at paa, nakabalot din tela sa mukha niya. So iniutos sa kanila ni Jesus, palagan niyo siya at na makalakad siya. Diba? Tayo minsan may mga Lazaro din sa buhay natin na binalik ni Lord. Pero alam nyo, hindi makakatulong kung aasarin nyo siya na mami siyang naglalakad. Kung daladala pa rin niya yung nakaraan niya. Or may mga bagay na may anik-anik pa rin siya. Inuutusan tayo ng Panginoon na kalagan natin ng ating kapatid mula sa pagkabalot, mula sa kanyang pagkamatay, mula sa kanyang kabulukan at sa kanyang karumihan. Binalik sila ni Lord, inalis yung takip, tinulungan tayo makabalik. Pero mga kapatid, hindi. Minsan tayo pang nagdadagdag ng balot sa kapwa natin para hindi sila makakita ng liwanag. Tayong nagiging hadlang. Yung mga magkakapatid sa Panginoon, sila pa yung nagiging dahilan na instead na sila ang mag-alis nung balot na yon sa bulok na katauhan or para makakita sila ng liwanag, matauhan sila, tayo pa minsan yung nangaasar, tayo pa minsan yung nagre-remind ng mga past nila. Dapat maging tulad tayo ng disipulo na tulungan natin yung mga nababalot pa rin, na naglalakad na mukhang patay. And tulungan natin sila makarecover. Amen? Ministro man yan, kapatiran na malapit sa iyo o sa iyo mismo nakagawa ng hindi maganda. Still, maging part tayo ng pag-alis ng balot. Hindi yung lalo nating binabalutan.
pinapalis na, binabalutan pa natin ng mga kung ano-anong mga kamaritesan dyan sa buhay, kapatid. Patawarin tayo ng Panginoon nawa. Kaya pagkatapos nun, ayun na, nabuhay nga si Lazaro. Purihin ng Panginoon. And ito na naman, syempre, yung mga high priest, pabida, gusto nilang papatay si Jesus Christ. 105. The high priest decided to put Jesus to death. John 11:47. To some saw the miracle were amazed and believed. Other brought the news to the Jewish religious leader. Ayun na. Naalaman na nila, si Lazaro namatay po talaga yun eh. Pero nabuhay po sila. So they acknowledge the great power of Jesus Christ. But their reaction is fear that their authority and position would be challenged. And they then decide to kill him. Yun na eh. Wala nang resort na ibang pwedeng gawin para talaga mapatahimik tong si Jesus. Patayin. So the king, the religious fanatics, the lawyer, and now the high priest were in league to take Jesus Christ. So, meron na silang tinatawag na yung justice league ng sarili nila. So, to take Jesus' life. So, his circle of enemies was now incomplete. So, kung may justice league, ito naman, injustice league. Itong mga Parisiyos na ito, sila Herod, ayan, injustice league against the league of justice, yung mga kasama ni Jesus Christ. And 106th, bakit wala tong ang alam ko meron to. So he again avoids a situation where he could be taken. Hindi makita yung picture. May picture yan. Hindi maglo-load na lang siguro. Load natin ulit. So sino na be-bless? Type natin, blessing. Pwede pa i-share. May panahon pa tayo. Meron pa tayong 12 minutes before 10. 10 tayo mag-end. Keep on sharing. Lalo na yung, kahit replay nila ito mapanood, kayamanan po ang buhay ng ating Panginoon. Kayamanan talaga yung ating napag-aaralan. Hindi kayang bayaran ng anumang salapi. Jump up tayo. Yan. So once again, Jesus avoids a situation where he could be taken before the time is right. So hindi pa panahon eh. Kaya umalis muna siya. Hindi pa ito, meron pa akong mga misyon, mayroon pa akong pagagalin, may mga pupuntahan pa ako. So tumakas sila nun. So he heads north near the border of Samaria, not quite into region of Galilee, in a place called Ephraim. So nagpunta sila sa Ephraim, where he will stay and minister until the final Passover week. Hintayin niya kasi yung final Passover week and then papasok na siya sa Jerusalem nun eh, yung may nag-usahosa na sila. So ito na yon. So sa next topic natin, yung final week na yon before the Passover. So in a place called Ephraim, he stayed there. And he will return to Jerusalem for the climax of his ministry. At next topic natin yon matatalakay. So ito yung mga lesson. Ang dami na nating lesson pero ito yung final lessons na atin pong natutunan ngayong gabing ito. So note, Jesus was focused. Focused talaga si Lord. Note that in all this activity, traveling, threats, confrontation, so Jesus remained focused on one thing. And one thing only. Ano yun? His ministry to the people. So he spent little time defending himself against his detractors or hiding out from those who wish to kill him. Alis siya doon. Hindi yun ang focus niya. Hindi niya focus makipagdebate. Kaya kung may pinapagawa sa inyo si Lord, yun ang gawin nyo. Hindi nyo na kailangan patunayan sa ibang tao na mali sila at tama ka. Kung anong pinapagawa ni Lord, yun lang gawin mo. So also, he did not use up time feeling sorry for himself or being depressed. He remained on task. Ito task ko, ito gagawin ko. So every day, so teaching and training disciples, preaching to the crowds, dealing with the scribes and ministering to the people. There will always be distraction and obstacle in our Christian lives, kapatid. Ganun din sa atin, di ba? Yung mga obstacle sa atin.
But let's stay focused on the task in serving Jesus and the church. Ano ba ang part mo sa church? Wala kang part, gumawa ka ng part mo. So that is how we will cope with all of these things and find peace and satisfaction. Kaya take a part into your church. Be involved in the mission. Kung busy man yung katawan, let your resource be in mission. Kasi pagod yung time mo na makuha yung resource na yon, yung physical mo na nakuha yung resource na yon, ay it represent you din eh. So, ay kung may time ka naman, hindi naman pwede yung sabihin na hayaan mo ng pera ko na lang maglingkod. Hindi din ganun. Give yourself. Sa'yo ng pera mo, pero yung katawan mo, bigay mo kay Lord. So, vice versa yun, no? Binalance ko lang. So, lesson 2, Jesus will arrive. Martha and Mary, or Mary and Martha fretted over Jesus' delay. The people mourned and gave up hope. When he finally arrived, their fear and sorrow were for nothing. Di ba? Daming alaala, sayang lang ang effort pag na masyado ka nag-alala. Sayang ang mga inaangal mo na, kailan ba tayo ganito? Kailan ba tayo seso? Kailan ba tayo? Lord, kailan ba? Marunong ka mag-pray, marunong ka magpasalamat, do it. God is seeing you, God is eyeing on you. There's something that is in you that only you can do. Your one moment in time, the favor of God is there and is just waiting for the right moment because He knows the perfect timing, not you. So He raised Lazarus. Fret and get worked up, waiting for Him to save us somehow. So we're always sorry for nothing. Whether in a little while or in the end, Jesus always arrives, and when He does, He brings comfort, healing, and salvation. So let's not worry. Amen. It's Jesus we are waiting for. He will always arrive sooner or later. And when He comes, He will take care of our concerns. To God be the glory. Hallelujah. So before we continue, pray tayo. Feel natin ang presence and word ni Lord, or word ni Lord na talagang makapangyarihan. Father God, maraming pong salamat sa gabi nito. Kumilos ka sa amin, pinag-apoy muli kami sa aming damdamin upang gawin namin ang pinakamainam na aming paglilingkod para sa iyo at sa mga tupang ipinagkaloob mo, para sa mga naliligaw sa amin paligid, mga tao man kilala at hindi kilala. Pagpalain mo ang lahat ng mga sumubaybay, nanood, nakijoin sa Zoom. And thank you, Father God, sa mga salita mo, mga pangako mo, mga pag-asang buhay, sa kagalakan, at sa kaligtasan. Higit sa lahat, yung joy of salvation. Tulad ng isang babaeng ikakasal na nakita yung last coin and nag-celebrate siya, Panginoon. Even the angels celebrated with Him or with us sa tuwing kami po ay nakakapag-akay ng kaluluwa. Kaya patuloy mo nawa magamit ang bawat isa dito na makapag-disciple and let those disciple have their disciples also. Make them a discipling and multiplying churches. And nawa, Panginoon, sa patuloy na pagkilos mo sa kanilang buhay, provide them what they need. I know, Father God, you already know it, but tulad nga sabi mo, ask and it shall be given. So, we will continually ask for provision for all the visions and the mission that you have given into our hearts and desires, that we believe also you have put this in our hearts. You will be the one who will complete all these works. Whatever you made it, O God, or started it into us, we believe that you are able to finish it in us. Maraming salamat po. Maraming salamat sa mga blessings ng salita at sa buhay ng aming Panginoong Hesus bilang model namin sa paglilingkod. Maraming salamat lang sa matamis sa pangalan ni Hesus. Amen.
Amen. Amen. So, virtual clap naman dyan. Sa mga may question, pwede rin po kayo mag-send ng question. Tomorrow, ang mga doctorate class natin, and students, meron tayong klase po sa Genesis 1 to 11. 8 o'clock din po yun. And that's our 3rd to 4th Passover. Part 3 po yan ng ministry from the 3rd Passover to the beginning or last Passover week. And meron pa tayong final week, part 4, before yung tinatawag na Passion Week or 1 week na simula nung pagpasok ni Jesus Christ sa Jerusalem. So itong 6 and 7, pag-iisahing araw na natin. Kung kakayanin natin. So, please screenshot this one. This is your assignment. Babasahin po natin ito para sa preparation ng ating maybe on September na siguro. Kasi magsi-systematic theology tayo next week. And let's try na mag-open ng bagong subject. On Saturday nga po pala, keep on praying. Baka mag-start tayo ng subject sa church planting led by Doc Marlon Robles, one of our professor in church planting, missionary sa Southeast Asia. Marami na siyang napuntahang mga bansa. Sabihin nyo kung anong bansa ang dito sa Asia. Halos lahat napuntahan na niya maliban sa North Korea ata. So, pag-pray natin sa Saturday, wala na awang hadlang para matuloy yung church planting natin na subject. And screenshot na nawa natin to, no? For continuation of our topic. So, ito yung 3rd Passover to the final week, 107 to 118. So, 12 events po yan. Ito po yan. 107 hanggang 118. Yan ang next topic po. So, that's the end of our session number 8. Thank you po sa mga sumubaybay. Hindi po biro na manatili tayo ng 2 oras, pero walang sayang, walang tapon ng oras na ito. Lalo tayong napapalapit sa Panginoon the more na tayo po ay nag-aaral ng kanyang salita. It's a blessing na kayo po ay nariyan dahil a school will not be completed or hindi kompleto ang eskwelahan kung walang estudyante. Kaya maraming salamat po. I really appreciate all. At sa mga nais pong mag-enroll ng subject na ito para makuha natin yung manual, even itong PowerPoint, PM nyo lang po ako. At kung gusto nyo naman na officially mag-enroll, PM nyo po ako and let's join our online Bible School. I-issue rin tayo ng e-certificate, e-diploma, at saka hard copy ng diploma. And next week, or kung medyo maluwang ang aking Thursday, itong Thursday, baka maipaship ko ng maaga yung mga nakakumpleto na po ng kanilang subject sa masteral at saka sa certificate level. So, abang-abang po kayo dyan. Sa tahanan man o saan ka man naroon.